Number 10. Kakaibang puting bula. Isang mangingisda ang napahinto sa mismong paghagis ng lambat nang mapansin niya ang makapal na puting bula na parang kumot na kumalat sa ibabaw ng dagat. Hindi ito tulad ng karaniwang alon o seagrass. May mga bahagi itong tila solid at umaabot sa mas malaking sakop kaysa sa inaasahan niyang normal. Dahil kabado siyang baka polusyon o chemical, kinunan niya ito ng video at in-upload at mabilis itong umani ng atensyon online. Pagkatapos, lumabas ang paliwanag ng mga eksperto. Hindi raw ito industrial waste, kundi isang bihira pero natural na pangyayari na nauugnay sa inilalabas ng balyena sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, yung nakakadiring itsura na akala ng lahat ay senyales ng peligro, pwedeng maging paalala lang na maraming kakaibang bagay sa karagatan na may simpleng paliwanag. Pero kahit may sagot na, ang tanong pa rin ng marami, ilang beses na kaya itong nangyari dati na hindi lang natin napansin? Number 9. Alien na pating. May isang kakaibang isda na nahuli sa Mexico na unang tingin pa lang ay parang hindi galing sa mundo natin. Namamaga, maputla at may hugis na hindi maipaliwanag ng mga nakakita. Kumalat agad ang larawan at dahil sa itsura nitong ibang nilalang, marami ang nagbansag na alien fish o bagong species. Sa ganitong mga kwento, madalas doon nag-uumpisa ang gulo. Kapag ang unang impresyon ay sobrang kakaiba, mas mabilis kumapit ang haka-haka kaysa sa ebidensya. Pero nang masuri ng mas may alam, nalinawan ang misteryo. Isa pala itong albino swell shark. Totoong species, bihira lang makita at mas lalo pang bihira kapag may ganitong kulay. Kaya yung alien na akala ng internet, isa lang palang pambihirang anyo ng hayop na buhay pa rin sa karagatan ngayon. At ang mas mahalaga, pagkatapos makilala, binalik din daw ito sa dagat. Isang paalala na hindi lahat ng kakaiba ay dapat katakutan, pero dapat pa ring igalang at pangalagaan. Number 8. Kumikinang ng mga mata. Matagal nang may bulong-bulungan ang mga mangingisda tungkol sa isang nilalang na parang kumakain ng huli nila sa ilalim ng tubig. Yung tipong biglang nababawasan ang laman ng lambat pero walang nakikitang malinaw na dahilan. Kaya isang research team ang nagpasya na huwag nang umasa sa kwento lang. Nagdala sila ng kamera at sinubukang abangan ang sinasabi ng mga tao. Ilang oras na wala hanggang sa may gumalaw sa dilim. Isang malaking anino na dahan-dahang umaangat at dalawang ilaw ang biglang sumilip, parang mga matang nagliliyab. Sa ilang segundo, yung mga mata lang ang malinaw, kumikinang sa ibabaw ng tubig bago muling lumubog ang nilalang at mawala ang lahat. Doon nagsimula ang mas mabigat na tanong. Kung ganun ka-eerie ang itsura sa ibabaw, ano pa kaya ang itsura kapag lumitaw lang buo? May mga nagdubuda at nagsasabing maaaring isda lang na may bioluminescence o refleksyon ng ilaw. Pero ang sinasabi ng mga nakakita, hindi raw ito simpleng glare. Parang may nanonood sa kanila at sadyang ayaw magpakita. Number 7. Isdang dalawang katawan. Sa isang ilog sa loob ng lupa, hindi sa dagat, may isang mangingisda ang nakahuli ng isda na halos hindi niya may paliwanag. Isang ulo pero dalawang katawan na tila parehong buo at nakakabit sa iisang ulo. Sa unang tingin, parang milagro o sumpa, kaya mabilis din itong naging usap-usapan. Pero nang masuri at ipinaliwanag ng mga siyentipiko, lumitaw ang mas makatotohanang dahilan, bihirang genetic anomaly, isang pagkakamaling nangyayari paminsan-minsan sa pagbuo ng katawan. Ang mas nakakalungkot, ganitong klase ng isda ay kadalasang hindi nagtatagal sa wild. Dahil sa dalawang katawan, hirap itong lumangoy ng maayos, hirap umiwas sa predator at hirap din kumuha ng pagkain. Kaya ang pagkakita rito ay parang sulyap sa kapritsyo ng kalikasan. Kayang gumawa ng bagay na kahanga-hanga at nakakatakot sa parehong sandali. At sa mga nakakita, ang tanong hindi lang paano nangyari, kundi dapat ba talagang nabubuo ang ganito o bahagi lang talaga ito ng mundo na hindi natin kontrolado? Number 6. Record ng marlin. Sa isang malaking fishing tournament sa may baybayin ng Ocean City, Maryland, akala ng crew ay ordinaryong araw lang hanggang may kumagat na sobrang bigat at parang hinihila mismo ang bangka.
Hindi ito yung tipong malaking isda lang. Ramdam nila sa tensyon ng linya at sa bigat ng hatak na may kakaiba. Kailangan nilang magtulungan, salitan sa pagre-reel at kontrolado ang kilos dahil isang maling galaw lang pwedeng maputol ang linya o masira ang gamit. Nang tuluyang sumungaw sa ibabaw ng tubig, doon tumigil ang lahat. Isang napakalaking blue marlin, malakas, mabilis at halatang hindi basta-basta. Pagdating sa pantalan, hindi pa rin madali. Kinailangan pa ng puli at ilang tao para maiahon at timbangin. Ang catch na yon ang naging record breaker at naghatid ng napakalaking premyo sa crew. Pero higit sa pera, yung bigat ng alaala ang dala nila pauwi. May mga sandali sa dagat na minsan lang dumarating at kapag dumating, parang hawak mo ang mismong kasaysayan. Number 5. Higanting nilalang sa dagat. Isang marine photographer ang nagpapalipad ng drone sa open ocean. Naghahanap lang sana ng magagandang kuha hanggang may napansin siyang napakalaking hugis na dumadasod sa ilalim ng ibabaw. Habang lumalapit ang drone, mas luminaw ang detalye. Parang lumilipad sa tubig ang nilalang. May malapad na pakpak na umaabot sa halos 23 talampakan ng lawak. Mas lalo pang kapansin-pansin dahil maputi ito, kumikinang laban sa asul na dagat. Kaya sa unang tingin, parang hindi totoong hayop kundi isang anino ng alamat. Pero nang ma-identify ng mga eksperto, mas naging solid ang kwento. Isa pala itong albino manta ray, sobrang bihira at talagang espesyal makita. May mga nag-isip na baka tumakas ito sa panganib, pero ang paliwanag, natural din sa manta ray ang paggalaw na parang pag-slide o pag-glide at ang laki nila mismo ay nagiging depensa laban sa predators. Sa araw na yon, hindi lang siya nakakuha ng viral footage, nakakita siya ng isa sa mga pinakatagong hiwaga ng karagatan na minsan lang nagpapakita, tapos biglang mawawala ulit na walang nangyari. Number 4. Tama ng Megalodon. Isang araw, habang nagre-record ang isang mangingisda malapit sa kahoy na pantalan, biglang sumabog ang tubig na parang may bumangga mula sa ilalim. Sa gulat, instinct niyang itutok ang camera at sa ilang segundo lang, may napakalaking palikpik ang umangat. Tumayo sa alon at nawala agad na parang multo. Hindi ito mukhang ordinaryong hayop sa laki at tindig, yung tipong kahit sanay ka sa dagat, mapapaisip ka kung tama ba ang nakikita mo. Doon nagsimula ang Megalodon hit na usap-usapan. May mga tumawag dito na pinakakapani-paniwalang ebidensya na baka may higanting mandaragit pang nagtatago sa lalim. Pwedeng malaking pating, pwedeng optical illusion, pwedeng isang hayop na dumaan lang sa tamang anggulo. Pero ang problema, saglit lang ang eksena at wala nang sumunod na malinaw na kuha. Kaya hanggang ngayon, ang naiwan sa mga manonood ay hindi siguradong sagot, kundi isang pakiramdam. May mga bagay sa dagat na kahit isang sulyap lang, kayang sirain ang tiwala natin sa alam na natin lahat. Number 3. Bantay ng dagat. May isang kayaker na naglalayag sa mahamog na bahagi ng baybayin malapit sa Big Sur. Naka-GoPro, normal ang takbo, hanggang sa gabi, pinanood niya ulit ang footage. Doon niya nakita ang hindi niya napansin habang nasa tubig. Mula sa ulap ng hamog, may maitim na ulo ang dahan-dahang umangat sa ibabaw, parang may sumusunod at nagmamasid. Tumagal lang ng ilang segundo, pero sapat para manlamig ang batok niya, hindi dahil may umatake, kundi dahil parang sinadya nitong magpakita at maglaho. Noong una, binaliwala niya. Iniisip na baka seal, otter o aninong dala ng alon. Pero nang magtanong-tanong siya sa mga lokal, may lumabas na mas lumang kwento. May lugar daw talaga roon na kilala sa bantay ng dagat. Isang nilalang na di umano'y lumilitaw sa hamog at tahimik na nagbabantay sa mga dumadaan. Nakauwi siyang ligtas, pero simula noon, hindi na raw siya bumalik sa parehong ruta. Dahil sa dagat, minsan ang pinakamanakakatakot ay hindi yung humahabol, kundi yung tumitingin lang, na parang alam nitong nasa teritoryo kanya. Number 2. Hiwaga sa lawa. Noong kalagitnaan ng dekada 90s,
Biglang naging sentro ng takot at usap-usapan ang Lake Van sa silangang Turkey. May mga mangingisda at lokal na nagsimulang magulat ng mahaba at maitim na hugis na mabilis gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit. May mga kuhang malabo pero sapat para magdulot ng kaba. Parang may malaking nilalang sa gitna ng lawa na hindi tugma sa karaniwang nakikita roon. Habang tumatagal, dumami ang saksi. Umabot pa raw sa 1,000 at noong 1997, may assistant mula sa Van University na nakakuha ng video ng isang lumalangoy na anyo na tinatayang halos 15 metro ang haba. Nang maipalabas ito sa international media, lalo lang uminit ang debate. May nagsasabing parang sinaunang reptilia gaya ng plesiosaur o katulad ng Loch Ness, habang ang iba ay naniniwalang posibleng panloloko o debris lang na tinangay ng hangin at alon. At doon nakapako ang misteryo. Kapag maraming saksi pero kulang ang malinaw na ebidensya, ang lawa mismo ang nagiging parang lihim na ayaw magpahuli. Number 1. Buto sa dalampasigan. Sa Skegness Beach, matapos ng isang hindi pangkaraniwang mataas na tide, may nadiskubring bagay na nagpatigil sa mga beachgoer. Isang maliit, tuyot at tila hindi natural na katawan na nakasabit sa driftwood at basag-basag na sanga. Mas lalo silang kinilabutan sa detalye. May munting bungo at mga braso na parang bata, pero ang ibabang kalahati ay may buntot na parang isda. Dahil tuyo at maayos ang pagkaka-preserve, kitang-kita ang hulma, kaya hindi na magpapatakang kumalat agad ang video at sumiklab ang haka-haka. Para sa marami, mukhang mermaid skeleton ito, yung tipong isang tingin pa lang, automatic na papasok sa isip mo ang alamat. May mga nagsabing baka isa itong long-lost species o missing link, habang ang iba naman ay nag-iingat at nagsasabing pwedeng kombinasyon lang ng hayop, panloloko o maling interpretasyon sa nabubulok na remains. Pero kahit ano pa ang tunay na pinagmulan, may isang epekto itong siguradong totoo. Kapag may kakaibang bagay na itinapon ang dagat sa pampang, hindi lang curiosity ang binubuhay nito. Binubuksan din nito yung lumang tanong na ayaw mamatay. Paano kung may mga nilalang pa sa ilalim na hindi natin kilala?